sana mapatawad mo ako sa pagkakamaling nagawa ko kahit alam ko na huli na. Dahil sa 5 taong pagsasama natin, sobrang minahal kita. Palagi ako nagpapasalamat sa pagmamahal na ibinigay mo sa akin. Walang kahit sino man ang makakapalit sa'yo kung pwede ko lang ibalikan nakaraan. Itatama ko lahat ng pagkakamaling nagawa ko dahil sobrang mahal na mahal pa rin kita. At yan ang maiksing message ni Sanchay para kay Dao Mingsu, at ang kwentong Meteor Garden natin ay sisimulan natin noong si Sanchay ay nag-decide na bumalik sa pag-aaral. Huminto kasi ng 1 taon sa pag-aaral si Sanchay at meron siyang isang kaibigan na teacher sa isang public school. Kaya nang dahil doon napapadalas ang kanyang pagtambay sa loob at sa labas ng eskwelahan, at nung minsan nakatambay siya sa loob ng library ay may nakita siyang isang grupo na dumaan. Sobra ang lakas ng dating ng grupong ito, pero may isa talaga sa kanila na standout talaga at walang iba yon kundi si Watsi Lay. Kaya nung oras din na yon ay sinabi ni Sanchay sa kanyang kaibigan na teacher na babalik na siya sa pag-aaral at tulungan sana siyang makapag-enroll. Hanggang sa dumating ang araw ng pasukan, napunta si Sanchay sa star section pero parang feeling niya ay maboboring lang siya doon. Kaya ginamit ni Sanchay ang lahat ng kanyang koneksyon para mapunta siya kung saang section niya gusto. At napunta nga si Sanchay kung saan ang section na nandoon sila Dao Mingsu. Pero parang naging magkalaban lang si Sanchay at ang grupo ni Dao Mingsu pagdating sa academic at sa lahat ng bagay. Nagkakaroon na sila ng iringan at kompetisyon pagdating sa loob ng classroom, at ito ang naging dahilan kung bakit naging crush niya na si Watsi Lay. Pero si Dao Mingsu ang leader ng kanilang grupo, at isang araw noong July 5 na sobrang maulan, dumaan sa harapan ni Sanchay si Dao Mingsu, kaya naisip niya itong kausapin para ayaing uminom. Dahil ito lang ang nakikitang paraan ni Sanchay para mapalapit siya kay Watsi Lay, kaya tinanong niya kung free ka ba today. Sinabi ni Sanchay na shot tayo mamaya, at ang sagot naman ni Dao Mingsu ay pwede naman, daanan nyo na lang kami sa bahay namin dahil malapit lang naman dito sa eskwelahan. Pero nung dinaanan sila ni Sanchay, iba ang mga kaibigan na kasama ni Dao Mingsu at wala dun si Watsi Lay. Natuloy ang inuman at siguro dala na rin na sobrang kalasingan, biniro niya si Dao Mingsu na crush na kita dahil sa'yo na umiikot ang mundo ko, kaya pwede ba kitang maging jowa? Medyo matagal bago sumagot si Dao Mingsu dahil siguro nag-iisip pa siya at natatakot sa mga pwedeng mangyari, pero sumagot siya ng oo. Buong akala ni Sanchay na nagbibiro lang si Dao Mingsu, pero nang matapos ang inuman ay isa-isa na nilang hinatid ang kanilang mga kasama. At noong silang dalawa na lang ang magkasama ay huling sakay na nila ng jeep at punong-puno ng pasahero. At noong malapit nang bumaba si Dao Mingsu, sinabihan niya si Sanchay na mag-iingat ka ha. Makalipas ang ilang minuto, pumara na si Dao Mingsu sabay halik sa pisngi ni Sanchay. Halos natulala na lang si Sanchay sa mga nangyari at hindi siya makapaniwala na seryoso sa kanya si Dao Mingsu. Yumuko na lang si Sanchay sa loob ng jeep dahil halos lahat ng pasahero ay nakatingin na kay Sanchay. At sumunod na araw ng pasukan nila Sanchay, naisip niya na baka hindi naman totoo at nadala lang sila ng kalasingan. Pero habang naglalakad si Sanchay dahil break time nila noon, bigla na lang sumigaw si Watsi Lay, at dahil tinatawag daw siya ni Dao Mingsu. Lumapit naman si Sanchay at nakapag-usap sila ni Dao Mingsu at nagtanungan sila kung totohanan na ba ito. Sinabi sa kanya ni Dao Mingsu na totoo ang kanyang nararamdaman hanggang sa pumutok na ang issue tungkol sa kanilang dalawa. Noong una ay hindi matanggap ng pamilya ni Dao Mingsu sa Sanchay, kaya naisipan nilang dalawa na magtanan. Tumira sila sa bahay ng kaibigan ni Dao Mingsu at dito niya nakita ang mga sakripisyo para sa kanya. Kagaya na lang ng dahil sa walang kuryente ang bahay na tinuluyan nila at walang ginagawa si Dao Mingsu sa magdamag kundi paypayan lang si Sanchay. Naging sobrang mahirap ang buhay nilang dalawa nung sila ay simula pa lang nagsasama, pero naramdaman nila sa puntong yon na mahal nila ang isa't isa at ang tunay na ligaya. Kaya nagulat na lang silang dalawa nung isang araw na biglang dumating ang mga magulang nila para sunduin na silang dalawa. Bumalik si Dao Mingsu sa kanyang pamilya kasama si Sanchay, kaya dito niya naramdaman na sobrang safe niya at secured kay Dao Mingsu. Walang kahit sino man ang pwedeng umaway kay Sanchay dahil palagi siyang binabantayan at ipinaglalaban ni Dao Mingsu. 2 taon sila naging mag-boyfriend at girlfriend at 3 taon naman sila nagsama sa iisang bahay, pero hindi lahat ng istorya ay merong happy ending. Dumating kasi sa punto si Dao Mingsu na parang nagsawa na siya at napagod sa pagtatanggol niya kay Sanchay. Inaamin naman ni Sanchay na nagkaroon siya ng pagkakasala sa naging relasyon nila ni Dao Mingsu dahil sobrang bata pa nila noon at sobrang mapusok. Maraming naging affair si Sanchay, pero lahat ng yon ay tinanggap ni Dao Mingsu nang dahil sa sobrang pagmamahal niya kay Sanchay. Sa kabila nun ay tinupad pa rin ni Dao Mingsu ang kanyang pinangako kay Sanchay na hindi siya sasaktan at never siyang iiwanan. Pero dumating kasi ang pagkakataon na nakagawa ng isang malaking kasalanan si Sanchay dahil nagkaroon siya ng affair kay Watsi Lay. At si Watsi Lay mismo ang umamin sa kanyang best friend na si Dao Mingsu ng tungkol sa relasyon nilang dalawa ni Sanchay. Buong akala ni Sanchay na napatawad na sila ni Dao Mingsu dahil naging maayos naman ang lahat. Hanggang sa dumating ang kaarawan ng kapatid ni Dao Mingsu, may usapan sila na magsuswimming ang buong pamilya kasama ang kanilang barkada. Pero may usapan sila ni Dao Mingsu na mauuna silang umalis ng bahay dahil birthday pa ng isa nilang kaibigan, pero hindi sumama sa kanya si Dao Mingsu. Kaya napilitan na lang si Sanchay na umalis ng mag-isa, pero iba ang kanyang pakiramdam dahil parang hindi siya makahinga, kaya nag-decide na lang siya na umuwi uli. Habang papalapit na si Sanchay sa kanilang kwarto, mas
mas lalong nag-iiba ang kanyang pakiramdam dahil pagbukas niya ng pinto ay merong isang babae na nasa baba ng kama. Double deck ang kanilang kama at nasa ibabaw naman ng kama si Dao Mingze pero hindi pa rin napigilan ni Sanchay ang kanyang galit kaya ginombag niya ang babae. At habang nagtutulog-tulugan si Dao Mingze, ginawa niya rin itong punching bag hanggang sa magising na siya ng tuluyan. Pero sa kabila ng lahat ay masasabi ni Sanchay na sa loob ng 5 taon nilang pagsasama ay sobrang pagtsatsaga at pagmamahal ang ibinigay sa kanya. Dahil mas pinili ni Dao Mingze na magtrabaho kaysa mag-aral para matustusan ang pangangailangan nilang dalawa. Maraming mga bagay din naman ang mga natutunan ni Sanchay kagaya na lang ng pagluluto at paglalaba parang isang tunay na housewife. Ginawa nila ang lahat pati ang pakikisama sa bawat pamilya dahil sobrang mahal na mahal nila ang isa't isa.